Ryan! Kapag nag-search ka ng Real Ryan Casa PMS sa YouTube, lahat ng Casa-related PMS videos ko lalabas. Actually, madami ang lalabas. Pero highlight ko lang mga to, tulad ng The Truth About Casa PMS versus Change Oil na in-explain ko na hindi lang basta-basta change oil lang ang ginagawa sa PMS ng Casa. Ultimo sa alam kung ano dapat ang gawin, mas lamang ang Casa na magkaiba ang chef sa marunong lang magluto. Pero hindi ko pa nga nasama dyan na kumpleto ang tools at nakalifter ang auto. Hindi yung basta nakaangat lang ng jack. Meron rin, Real Ryan, paano magpa-service sa Casa with 5 easy steps. Ang dami ko na kasing nakikita sa Facebook car groups na natatakot pumunta sa Casa para mag-service. Kala mo naman para magpapacheck up sa doctor's clinic, kinakabahan pa yung iba. Na in-explain ko na mabilis lang naman, na ultimo ako nagawa kong magpa-service ng sasakyan nung 18 years old lang ako. Meron rin episode para mabigyan kita ng tips o para-paraan para masulit ang Casa PMS, para ma-maximize mo yung benefits ng pagpunta mo at pagpapa-PMS sa Casa. Tapos meron rin episode tungkol sa do's and don'ts kapag magpapa-service ka sa Casa. Diyan, naglista lang naman ako ng reminders para smooth ang experience mo sa pagpapaservice. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Eto ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Eto ang tires for driving comfort. Maporma pa. Akala ko matatapos na ang PMS videos ko sa episode ng Do's and Don'ts ng Casa PMS at matututo na mag-isa ang mga tao. Kasi may deeper meaning yung mga tips na para mas matuto ka. Tulad ng isang tip ko na kapag may tanong, kausapin ng service advisor. Pero ang dami ko pa rin nababasa sa mga online groups na nagtatanong kung paano malalaman na ginagawa nga ba talaga ang sasakyan. Actually, basic lang. Ako mismo, kapag nagpapa-PMS ako sa Casa, sinasabi ko sa service advisor na tawagin ako kapag gagawin ng sasakyan para makita ko na nakaangat ng kotse ko sa lifter. Or kapag hindi naman nangyari yun o natapos na, pwede mo naman sabihin sa service advisor na i-present sa'yo yung kotse at kung ano-ano yung mga ginawa pagka-release sa'yo ng sasakyan. 'Di ba? Basic. Logic lang naman kasi. Hindi naman kailangan ng rocket science. Kaya wag puro duda at puro paniwala sa social media na mga bagay-bagay. Alamin mo rin, ako nga mismo, hindi ako mekaniko. Simpleng content creator lang naman ako. Pero nasasagot ko ang mga ganitong bagay kasi nag-iisip ako at inaalam ko. Tsaka sa social media, madaming mga paandar at kwento ng mga tao na hindi mo alam kung totoo o hindi, para mawalan ka ng tiwala at sa kanila ka magpagawa. Gusto mo ba ng episode ng The Real Advantages ng Casa Service? Comment below. Kaya matatawa ka na lang na meron akong isang episode na mekaniko turned vlogger versus Real Ryan na pinapaiksi niya yung PMS schedule ng mga pyesa. Siyempre, para mas kumita at kung makasta, kala mo mas magaling pa siya sa gumawa ng sasakyan. Pero, debunk siya sa akin. Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-Moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui-Moly mo na yan. Kung hindi mo nabilin sa service advisor mo o nakauwi ka na tsaka mo natandaan o medyo may pagka-anti-social ka at ayaw mong makipag-usap sa mga tao, don't worry, I got you. Ito ang signs na na-PMS ang sasakyan mo. Number 1, signs nga hinahanap mo, 'di ba? Ito, literal na sign. May markings. Ang kadalasan na markings meron sa wheel nut kung nahigpitan nga ba ng tama. Kasi torque wrench ang ginamit ng Casa. Hindi yung tubo at inapakan lang para humigpit. In short,
hindi ginagamitan ng tansyometer. Kaya minamarkahan talaga after ng tightening. Meron rin markings sa oil filter cap, oil filter, minsan may date pa para kita kung kailan ang last change oil mo. At kung may lifter ka sa bahay o kung gusto mong maghanap ng iba pang markings, pwede kang gumapang sa ilalim at silipin yung drain plug, body bolts at hanapin yung mga markings. Number 2, engine oil. Ito mahirap kasi hindi mo pwedeng pagbasihan ang kulay ng langis, lalo na kung diesel. At kung medyo naitakbo mo ng sasakyan, mas maitim na kagad ang langis. Kapag gas naman, may tsansa na maputi pa rin kahit na may katagalan na. Kaya pag binunot mo ang dipstick, check mo ang oil level. Take note, may standard sa pag-check ng engine oil level. Alam mo ba paano? Comment mo nga. Pero eto clue, depende yan sa bawat brand. Pero mas obvious na sign yung may tirang langis na sinoli sa'yo. Pero paalala ko lang dito hazardous yan sa environment. Hindi mo pwede basta-basta itapon. Ako, personally, iniiwan ko na lang rin to sa kasa for proper disposal. Number 3, mga ilaw. Tingin ko, dito lang sa channel ko masasabi. O ako lang kasi siguro ang hindi ganon kalakas mag-research online. Pero nakikita ko sa bawat pasok ng kotse sa bay, inoon ng ilaw, fog lights kung meron, pinapaapak ang preno para sa brake lights, check ng reverse lights, on ng signal lights left and right, tapos hazard. Tapos sabay on ng wiper at windshield washer, sabay may isang busina. Kaya isang sign kapag nakakita ka ng kotse sa kalsada na busted ang brake lights, isang sign na hindi nagpapa-PMS sa kasa o baka matagal nang hindi nakakabalik. Number 4, bintana. Gulat ka no? Anong pwedeng sign sa bintana? Kapag may squeaking sound, negative sign yun. Normally kasi nililinis ang glass rod o tinatawag na weather strip. Kasi nasisiksikan ng alikabok at dumi. Kapag sinwerte ka, may mga kasa na nag-a-apply ng Liquimoly silicone spray. Nagpapatagal yan ng lifespan ng rubber. Number 5, parking brake o handbrake. Dapat adjusted to sa standard. Mas mararamdaman mo na mas matigas ang handbrake, mas konti ang clicks. Pero take note, depende to sa unit. Pero kung naka-electronic parking brake ang kotse mo, aaminin ko, sorry, hindi ko masasagot kasi self-adjust na yan ng brake system. Pero take note ulit, adjustment nito hindi basta-basta, kaya let the professionals do it. Number 6, tire pressure. Kapag sinipag ka na i-check ang tire pressure mo sa gas station, isang sign ay nasa tama ang tire pressure mo. Kung pansin mo kasi, bawat pasok ng kotse mo sa workshop at kapag inangat ito, doon na chine-check ang mga gulong. Number 7, ewan ko na lang kung napapansin mo. May naiiwan o status tag sa loob ng kotse o kaya sticker na ginawa na nila yung service ng sasakyan at kadalasan may reminder kung kailan ang next PMS service schedule mo. At dahil napag-usapan na rin naman na natin ang mga naiiwan na mga papel, number 8, check mo yung papel na ibinibigay sa'yo. Minsan, meron battery health check result na binibigay para sa battery status. Minsan, meron rin wheel alignment results. Meron rin kasing iba na may quick check alignment facility. Pero ang pinakamabigat dyan ay kung may nakasulat ba na recommendations na gagawin for next PMS. Kasi proof na na-check talaga nila ang sasakyan. Tulad ng kapal ng brake pads, kapal ng gulong, na ginagamitan pa ng caliper. Kasi nga, 'di ba? Sabi ko kanina, kompleto ang tools sa kasa. Hindi basta lang change oil ang PMS. May natutunan ka ba sa episode na to? Kung oo, please hit the like button at i-comment mo kung saan ka napang-oo nga, no? At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Sana nakapagbigay dagdag kaalaman tayo sa episode na to. At sana nakatulong. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1.
O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.